Natunto ng mga otoridad ang sinatawag na safe house sa Batangas na pinagdalhan umano ng mga kidnapper kay Rolito Go. Nakatutukway mula sa Muntinlupa si Ian Cruz. Ian. Yes, Mike, kumbinsido talaga ang anti-kidnapping group ng PNP. Kinidnap daw si Rolito Go at ang kanyang pamangkin na si Clemens Yu. Saradong kubol sa NBP ni Rolito Go nang bisitahin ng anti-kidnapping group ng PNP. Wala ring nakuhang impormasyon ng mga pulis mula sa mga residente roon. Kaya sindo nila si Clemens sa loob ng NBP at isinama sa paghahanap ng safe house sa Batangas. Sabi ni Clemens, sa loob daw ng kubol ng NBP sila kinuha at ang sasakyan pa niya ang ginawang getaway vehicle. Nagpumigda sila at nagtangkang agawan ng baril ang isa sa 4 na laking nagpakilalang taga-NBI. Pagdating daw sa Santo Tomas Toll Plaza, sinubok pa raw ni Clemens na humingi ng saklolo. Yung pagkababa nung windshield, yung window, sumigaw, tulong. Nakuha yung attention niya. Kaso biglang sinabi lang nung katabi dito na tao, kami NBI kami, walang problema to, hinuhuli namin to. Tapos sinarado na niya yung bintana. Baka dito din. Paglampas ng Toll Plaza, tinangkaraw ni Clemens sa lumabas sa sasakyan pero nabigo siya at tuluyan naka-exit ng Santo Tomas, Batangas. Hanggang makapasok sa isang makipot na daan tungo sa taniman ng kamatis sa barangay San Vicente, Santo Tomas. Nang matiyak ni Clemens sa dito sila dinala, bumaba na ang mga operatiba. Nang lakaran ni Clemens ang lugar, kabaraw ang naramdaman niya. Di pa kami nagtatagal sa paglalakad, narating namin ang isang maliit na bahay na yari sa sawali at kahoy. Ang may-ari ng bahay, ang mag-asawang Luis at Marieta Centeno, ang aming dinatnan. Nantay muna kaming tao. Yung mga ilang minuto dumating sila. Tapos pinusasan ako. Si Mr. Go hindi siya pinusasan. Tapos galit na galit yung isa kasi makulit daw. So sinuntok niya ako, hulog lang ako sa sahig. Nang mapasok ang loob ng bahay, nagbago raw ang pwesto ng mga gamit. Ito, naalala ko yung mga bag na to. Dito siya nakalagay sa isang tabi. Yung Santo Niño dyan, dito siya banda. Tapos, itong kutsyon na to, nandito rin to. Tapos, wala yung mga unan na yan. Pinastay nila kami dito, all throughout. Tinali nila ako dito eh. Tapos, dyan lang sa tabi mga ilang oras. Tapos, tinanggal na nila. Medyo mahirap kasi ang kalagayan. So, ito. Ang mag-asawa, wala raw silang alam sa nangyari. Kanina lang daw sila umuwi mula sa kabilang barangay matapos maaksidente noong June 20 si Luis. So, dito raw po pala tinago si Rolito Go. Ano po reaksyon? Wala akong alam dyan. Wala akong alam dyan. Dahil nung maaksidente ako ng June 20, ngayon lang ho talaga ako nakabalik dito. Pero nabalitaan nyo? Hindi rin. Yung mister nila nakabalita? Siguro. Hindi ko na. Kung NBI ang pakilala sa kanila noong una, naging rebelde raw ito nung dumating sila sa bahay. Pero di raw sila kayang iligpit ng kanilang mga bantay. Kaya pinakawalan na lamang sila mula sa safe house, naglakad sila sa highway hanggang sa marating ang kilometer 65 ng Barangay San Pedro sa Santo Tomas. Dito na raw sila nakasakay ng Lucena Lines. Ayon sa konduktor ng bus, 9:30 ng gabi noong August 15 nang maisakay nila ang magtsuhin. Tila balisa raw ang dalawa at telepono raw agad ang hinanap. Agad ang sinabi? Cellphone kaagad ang hiniram sa akin. Hindi ko pa po sila natitikitan. Hindi pa po nila sinabi yung destinasyon nila. Bago cellphone agad pag-akit. Toy, may cellphone ka, pwede makahiram. Yung po ang pagkasabi sa akin. Ano yung tsura nilang dalawa? Takot na takot po silang dalawa, sir. Tapos, yung katawan nila, may duguan ba sila? Wala naman po mga sugat sila. Sa Alabang Muntinlupa na sila nakababa hanggang sa matuntunan ng mga pulis kasama ang mga kaanak ni Go. Kidnapping talaga kasi lahat ng element ng kidnapping ay present dun sa insidente. So pero hindi lang dapat kami huminto doon kasi kailangan din natin kung talagang may na-prove namin na kidnapping, kailangan nating makuha yung kung sino yung gumawa nito. Mike, sa ngayon nga ay naistutukan ng PNP Anti-Kidnapping Group kung sino ba talaga ang grupong nasa likod ng pagkidnap kay Go at sa pamangkin niyang si Yu. Nais nila, Mike, na makuha nga yung CCTV footage doon sa South Luzon Expressway sa bahagi ng Santo Tomas exit sa Batangas dahil nga binanggit ni Yu, Mike, na siya ay nagtangkang humingi ng tulong subalit nagpakilala lamang na taga-NBI yung isa sa mga suspect kaya hindi siya natulungan nung teller doon, Mike. Maraming salamat, Ian Cruz.